prosesyon sinisimula ng pagdiriwang po ng Palm Sunday sa Vatican. Kasama ang nakiprosesyon ang kahiritan nating si Susan Enriquez na live pa rin nag-uulat mula po sa Italy. Susan? Connie, gaya na iba natin mga kababayan at iba pang mga tao mula sa iba't ibang panig ng mundo na dumayo kanina sa St. Peter's Square para makibahagi dito sa Palm Sunday celebration. Pinangunahan nga ni Pope Francis. Talaga namang ramdam na ramdam natin yung biyaya, no? Na makapakinig ng misa kung saan mismong ang Santo Papa ang siyang nanguna. Ang Palm Sunday o Linggo ng Palaspas simula ng Semana Santa. Noong nakaraang taon, sa Holy Land namin nasaksihan ang malaking selebrasyong ito. Ngayong taon, sa Vatican naman kami dumayo para sa natatanging selebrasyon na pangungunahan mismo ng Santo Papa. Libre pinamimigay yung rosaryo, yan, na may larawan ni Pope Francis at yung misalet na gagamitin sa misa mamaya. Ito yung katabi ko mga Pinoy, ayan. Coffee! Taga-Aurora. Batangas. Dito sa Vatican, isa ring mahalagang okasyon ang Palm Sunday. Ang Linggo ng Palaspas dito sa Vatican, sinisimulan sa isang mahabang prosesyon. Karamihan sa mga kasama, mga kardinal at pari, maraming nakapula. Ang kulay ng pagpapakasakit ni Jesucristo. Meron din silang bersyon ng Palaspas na hawak mismo ni Pope Francis. Ito yung iwawagay mo yung mamaya sa pagbibigay ng basbas ng Santo Papa para sa pagtatapos itong Palm Sunday Mass gagawin dito sa St. Peter's Square. Dito ba? Di nagtagal, nagsimula na ang misa sa pangunguna ni Pope Francis. Le grida festose e l'accanimento feroce. Questo duplice mistero accompagna ogni anno l'ingresso nella Settimana Santa nei due momenti caratteristici di questa celebrazione, la processione con i rami di palma e di ulivo all'inizio e poi la solenne lettura del racconto della Passione. Pagkatapos ng misa, binasbasa ni Pope Francis ang mga dumalo. Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Tapos yung pagbabasbas blessing ni Pope Francis dito sa misa, ito umusulit ko lang kaya ito medyo pupunta na kami doon sa nasa silungan namin. Wala kasi. Kamusta yung pakiramdam doon sa natin, sa gusto pag-attend sa Palm Sunday Mass? Maiyak po ako kasi I know It's a blessing. Special Mass ito. Actually, it's my first time to attend the Papal Mass. Masayang-masaya tayo, tsaka blessing talaga na hindi umulan, tsaka nakapagsuba tayo. Parang nagkakaintindihan lang. Yung mga ibang words na Kahit hindi di para-pareho languages. Hosanna, Hosanna. Kanina, no, yung ilang mga kababayan natin na nakausap natin, talagang parang first time nila sa Roma at first time nilang naka-attend doon sa misa na pinangunahan nga ni Santo Papa. Bagamat sabi nga nila hindi sila nakalapit, o hindi sila nagkaroon ng pagkakataon na maging mas malapit kay Santo Papa kanina dahil nag-ikot siya. Sabi nila, pagpapala pa rin yun dahil hindi naman lahat ay nabibigyan ng pagkakataon na dito magdiwang ng Linggo ng Palaspas o itong Palm Sunday at ito isang bagay na labis nilang ipinagpapasalamat at lagi nilang ipagpapasalamat na nabigyan sila ng ganitong klase ng pagkakataon sa kanilang buhay. Connie? Susan, ano-ano ba yung mga nakita mong pagkakahalintulad at kaibahan naman ng pagdiriwang ng Linggo ng Palaspas dyan sa Vatican kumpara sa atin?
Well, kasi diyan sa atin, Connie, kapag palaspas, ay talagang yung ginagamit natin ay yung parang yung murang dahon ng nyog, no? Dito, ang karamihan sa ginagamit nila ay yung sanga ng puno ng olive. Yun talaga yung ginagamit. At kanina, para din siguro mas makasunod yung mga taong dumalo doon sa misa, nagkakaroon muna ng parang rehearsal doon sa mga sagutan kapag sa panahon o yung oras na ng misa ay may mga mga responsorial psalm, ano? Yan, nagkakaroon sila ng rehearsal. Lalo na nga at ang misa kanina sa Italian, ano? So, syempre, yung mga dumayo dyan, galing sa iba-ibang bansa at iba-iba yung kanilang mga lengguwahe. So, para makasunod lahat. Ako nga, na hindi naman ako lubos na nakakaintindi ng Italian, dahil may binigay na misalet, at nung nagkakaroon na ng rehearsal, syempre kahit paano, during the Mass, nung nagmimisa na si Pope Francis, nasundan na rin natin, ano? Dahil meron naman doong babasahin mo kung hindi mo man lubos na naiintindihan, at least nababasa mo, nakakasunod ka doon sa misa ng Santo Papa. At talagang kanina talagang alam mong solemn na solemn, ano? Nagkakaroon, iba-iba man ang wika at lengguwaheng binibigkas ng mga dumalo kanina, iisa lang ang naiintindihan natin, lahat ay nagkakaunawaan na ito ay isang bagay na dapat ipagdiwang ng lahat ng dumalo sa misa kanina dito sa St. Peter's Square. Connie? Yan, naabangan namin, Susan, ang iba pang mga kwento mo sa amin maya-maya lamang. Maraming salamat, Susan Enriquez.